Ilang araw nga po mga idol mula ng tambakan ng Boston Celtics ang Indiana Pacers, binawian rin naman sila nito ngayong araw 123-114. Hindi nga nila nagamit pa ang home court advantage at ang mainit na shooting ng mga players matapos ang ginawang adjustment ng Pacers sa depensa na sinabayan pa ng pag-step up nila. In fact, 6 na player ng Indiana Pacers ang nagtala ng double-digit points na pinangunahan ni Tyrese Haliburton na nagtala ng 31 points at sina Pascal Siakam at Andrew Nembhard na mayroong 17 points pareho. Kahit man nagtalang 31 points si Jaylen Brown, hindi pa rin naman ito naging sapat para mabuhat ang Celtics. Kaya bigla na lamang nga pong nawala ang yabang nito at nanahimik na lamang pagtatapos ng laban since isang beses pa lamang silang nananalo sa huling 4 na laro. Sobrang nag-i-struggle nga ngayon mga idol ang defending champions na makakuha ng panalo kahit man hindi naman ganun kalakasan ang kanilang mga nakakalaban. Samantala, matapos nga po ang matagal na paghihintay, sa wakas nakagawa na ang Los Angeles Lakers ng trade ngayong araw kung saan i-trade nila pabalik sa Brooklyn Nets sina D'Angelo Russell kasama si Max Lewis at ang kanilang 3 second round pick para makuha sina Dorian Finney-Smith at Shake Milton na inaasahang makakatulong sa lineup. Kaya dahil nga sa ginawang ito ng Lakers, pinagkaguluhan ang kanilang team sa social media ng mga fans at maging analyst. Marami nga dito ang sumang-ayon sa nasabing trade at meron rin namang hindi nagustuhan. Pero para nga sa mga hindi nakakaalam, bukod sa pagiging defensive player ng dalawang ito, pareho rin naman nga silang may tuturing na shooter since nag-average nga si Dorian Finney-Smith ng 44% sa 3-point line habang si Shake Milton naman merong 38% sa long range. Ibig sabihin pareho nga itong 3-and-D player ng kani-kanilang hinahawakang posisyon kaya makakasigurado ang Lakers na mapapakinabangan ito at lalong makakatulong kina LeBron James at Anthony Davis. And speaking of LeBron, ilang oras ang nakakalipas mula nang lumabas ang trade, agad nga itong nag-react. Ayon dito, bagamat sobrang natutuwa siya sa pagkakakuha ng Lakers ng 2 bagong player, ikinalulungkot rin naman ito ang pag-alis ng kanyang 2 kakampi na sina D'Angelo Russell at Max Lewis. Kaya wish lamang nga nito maging maganda ang mga susunod na journey na lang dalawa sa Brooklyn Nets. Sa kabilang banda, bago pa man magsimula ang trade season, naibalita na isa ang Atlanta Hawks sa desididong mag-trade dahil sa malamya nilang simula. Dahil maaga nga silang bumagsak sa Eastern Conference. Subalit hindi rin naman pumayag dito si Trae Young matapos nitong buhati ng Hawks papataas ng standing. Sa katunayan, gamit ang nagawa nitong 34 points, 10 rebounds na ipanalo ng Atlanta ang laro kontra sa Toronto Raptors. At dahil sa kanilang pagkapanalo, meron na silang 4-game winning streak kung saan umakyat na sa 18 wins, 15 losses bilang top 5 ang kanyang team. Kaya mukhang imbes na i-trade ng Atlanta si Trae Young para makapag-rebuild, kinukonsidera ng front office na kumuha ng bagong tutulong sa kanya. Ibig sabihin, desidido na ang team na maging competitive pa lalo sila sa kampanya na talunin ng malalakas na koponan sa Eastern Conference.